Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي حمل لواء الدعوة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, tayo ay dumakila sa Allah, tayo magpasalamat sa Allah sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin mula noon hanggang ngayon. Ako sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang Allah, at ako sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kaniyang sugo. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hopefully ay nakamove na kayo sa exam, na kung saan ito yung istihlalul hir wal harir wal khamar wal maasif. Okay? Ang pagpapahintulot sa al-hir. Ang ibig sabihin ng al-hir ay pangangalunya. Nasaan yung blackboard natin, board natin? Kinuha. Ang hir. Okay? Al-hir is mean... Walang sawa. Yung whiteboard ninyo nandito sa baba. Ay, pwedeng kunin? Okay po, ilagyan ko na lang sa hagdan. Kunin nyo para magsulat natin. So, pagpapahintulot sa al-hir. Ang al-hir, ang ibig sabihin ito ay pangangalunya. At saka al-harir. Ang harir naman ito ay seda. Anong ibig sabihin ng seda? Silk. Sa English term, silk. Yes. Then al-khamar. Alam natin ang al-khamar. Khamar. Ano ibig sabihin ng khamar? Khamar yan yung alak. Ha? Alak. Pag inom ng alak, beer o anumang katulad nito. Suka, pwede? Alam nga, inumin mo yung suka. Subukan mong inumin ng suka nang malapnot yung diyan. Sikmaram. Tuba na akin na bawal man yan kasi na makakalasing man yan. Okay? Yung tuba. Yung tuba na kuan man yan, yung bago pa pumunta na sa sa sukan, maging tuba muna. Oh, kung makalambanog. Okay? At saka yung maazif. Ang maazif, ito yung mga musical instruments. Wala naman tayong panulat. May panulat ba dala? Good. Okay? So, yan natin, sulat natin. Ito yung mga kapatid. Una yung al-hir means ay fornication. Anong fornication? Pangalunya. Al-harir. Al-harir ito ay Ustad, mali sumabi sound. Anong sound? May sound ba? Meron? Ngayon lang. Okay. Yan mga May tagawa. yan, nilipat mo sa kamera. Yan po means seda. Ang al-harir means seda o silk. Then al-khamar Alak. means ay alcohol. Or sabi natin any intoxicants, no? Ano mga nakakalasing? Red horse. Al-maazif. Ito yung tinatawag na musical instruments.
Okay? So yun yung mga kapatid. Mga tamad magsulat, picture lang. Malinaw? So yun po yung tinatawag na ano. So kabilang sa sign ng araw ng paghuhukom na propesiya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon na pahihintulutan ng mga tao ang paggamit ng silk o kaya paggawa ng pangangalunya o pakikiapid o kaya yung pag-inom ng alak at saka yung paggamit ng mga kagamitang pangmusika. So lahat yan, nowadays, napapansin natin, ito ba'y dumating na? Nowadays. Walang duda mga kapatid. So kabilang sa mga bagay na malinaw na ipinagbabawal sa Islam at hindi namamalaya ng sino mang Muslim o karamihan sa mga Muslim, tulad ng pangalunya, tulad ng pag-inom ng alak, manalaswang musika, at pagsusuot ng seda sa mga lalaki. Take note ha. Ang bawal dito para sa mga kalalakihan lamang ito yung seda. Seda ito yung silk. Alam niyo hindi niyo alam ang silk? Na aduna. Yung klase ng parang palda. yung tela na madulas, na hindi cotton. Parang sa amin yan, yan, parang... Yun ay para lamang sa mga kababaihan. Pero hindi pwede sa mga babae. Sa mga lalaki, sorry. Hindi pwede. Kahit natahin mo siya, parang panglalaki. Kahit na paglalaki, kahit gawin mong pantalon, kahit gawin mong brief, gawin mong thawb, gawin mong natawag na sando, bawal yun. Kahit na. Okay? So bawal sa mga kalalakihan. Pero sa mga kababaihan, ito ay pinahihintulutan ang bagay na ito. Kasi specific yan na gamit ng pangbabae. You know? Ikaw, kung may mga kagamitan gamit pangbabae, susuotin mo, halimbawa yung bra. Susuot ka ng bra? Buang naman. Okay? So yun ay mga gamit ng pangbabae. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsalita tungkol sa isang grupo mula sa kanyang umma. Pag sinabing umma, yung umma Islamiyah, no? Nalilitaw sa huling panahon at itinuring ang mga ipinagbabawal na bagay na ito bilang pinahihintulutan. Mga bawal siya, tapos ang gagawin nila, papahintulutan nila. Sabi niya, okay, walang problema, gamitin niyo yan. May mga katwiran pa, total, may mga alam mo, ginajustify pa ng iba para lamang sang-ayunan ng ibang mga tao. Diba? Higit lalo yung mga mangmang sa batas ng Sharia, nagbibigay sila ng pag-alinlangan sa puso ng mga karamihan sa mga tao. You know? At sasabihin na, okay lang naman kapag swaya-swaya. Diba? Isang patak lang ng alcohol, okay lang naman, di ka malalasin. Diba? Subhanallah mga kapatid, ito ay bagay na prophesied by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itinuring niya iyon bilang tanda ng paglapit o kaya'y paparating na ang pagkaguno ng mundo bilang sign ng oras. Okay? Now, ang kanilang pagturing sa mga ipinagbabawal sa bagay na binanggit natin, itong apat na ito, bilang pinahihintulutan nila, ay maaaring mga hulugan ng isa sa dalawang bagay. Bakit nila pinahihintulutan? What's sa barakato? Pinahihintulutan nila mga kapatid, una upang maniwala sila na ang bagay na ito ay pinahihintulutan at hindi pinagbabawal. Isa yan sa mga rason. Pinahihintulutan nila kasi upang maniwala sila na pinahihintulutan ito para sa ganun ay magiging walang problema sa kanila. Diba? So kapag napaniwala mo ang sarili mo o kapag napaniwala mo ang isang tao na pinahihintulutan, magiging okay na yun sa isang tao. Diba? Lalo pat kapag nasanayan na ng tao. May mga bagay na sanay na yung tao gumawa ng kasalanan, kaya parang okay na rin. Kasi nasanayan na yun. Ganon din sa mga bagay na ito mga kapatid. So para maniwala sila na ang bagay na ito ay pinahihintulutan. No? Pangalawa, nakasanayan na nilang gawin ang mga ito. Kaya pag nakasanayan na ng isang tao ang isang bagay, parang
okay na at ito'y aprobado na. Patila nowadays kumbaga sa lipunan natin, yung mga jokes na medyo, alam mo yun, yung mga masasakit na jokes, kapag na-adapt na ng tao, naging trends na kumbaga, at tinanggap ng tao, kaya magiging okay na yun. Kasi tinanggap ng tao. O tinan mo dati, di ba? Nung unang panahon, yung mga, tinan mo, halimbawa Saudi Arabia, okay? So dati, I will talk about na labas sa Sharia to, ha? Bigyan sa sample lang natin. So ngayon, dati bawal ang pag-drive ng babae. But of course, Islamically speaking, pwede naman yun. Walang problema, wala namang sabing bawal talaga according sa Sharia. Pero sa batas ng sa batas ng society na ito, dati bawal mag-drive ng babae. So ngayon, nung binuksan yung bagay na ito, kaya medyo okay naman pala babae mag-drive, kaya okay na, pinahintulutan na okay na. You know? So kung dadalhin natin yung mga issue sa Sharia, halimbawa, yung pagsasalita ng mga bagay na immoral, so kapag tinanggap yan ng karamihan at nakasanayan, magiging okay na sa kanila yon. Hanggang sa tanggapin ng society at pinahintulutan ito. Sa Sharia, tandaan po natin, kailanman ang haram ay haram, ang halal ay halal. Magiging halal lamang ang isang haram kapag ito ay kinakailangan. Kapag ito ay darura. Ang darura, tubihun mahdurats. Yun ang kaida sa Sharia. Ang bagay na ipinagbabawal sa Sharia ay maaaring pahintulutan kung ito ay kinakailangan. Wala ng opsyon. Hanggat meron ka pang opsyon at kaya mo pang iwasan yung bagay na yun, hindi magiging pahintulot yun sa iyo na gawin o kahit tanggilikin. Ninaw? Okay. So yun po mga kapatid, tulad na halimbawa, yung mga, sabi natin yun, halimbawa katagayan ni Vice Ganda, o ano pa mga katulad nila, na nagsasalita ng mga, kung ano-ano yung mga sinasabi, na minsan pagmumura, o kaya sabihin natin, no, pang-iinsulto, di ba? So, yung mga tao, tinatanggap nila yung kasi bakit napapatawa nila yung tao? Nasasaya ng tao. So, kapag naging masaya yung tao yung tao, parang, so para sa kanya okay na yung kasi napapasaya na yung tao. You know? So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so kinakailangan natin, alamin natin kung ano yung pamantayan sa atin ng ating din. Otherwise, tandaan po natin hindi pwedeng mag-adjust, no, ang Sharia sa pamayanan. O kaya ang tao. Kailangan ikaw ang mag-adjust sa Sharia. Kasi ang Sharia habit yan. Ibig sabihin, firm ang Sharia. You know, kung anong nakasa sa Quran at saka sa Hadith, yun. Hindi mo pwedeng baliin yun. Okay? At ang pwedeng magbali nun mismo, ang Sharia mismo. Halimbawa, sabi ng Sharia, bawal ang baboy, bawal talaga ang baboy. Bawal ang alak, bawal talaga yung alak. At hindi mo pwedeng baliin yun. Ang pwede lamang magbali nun, yung Sharia mismo. Halimbawa, bawal ang alak, bawal ang alak. Pero once kapag nasa kagipitan ka, ay iinom ka ng alak, yung ulo mo basag pag hindi ka uminom ng alak. O di ba? Wala ka pa naman, hindi ka marunong magkarate. Di ba? Kulang ka sa practice. Kulang ka sa defense mechanism. So ang gagawin mo, okay? So ang Sharia na mismo nagpahintulo sa iyo sa pagkakataon na yan. Malinaw? Okay? Pwede kang tinatawag ng gawin yun sapagkat kamatayan na yung nakasalalay. Malinaw? Nakasalalay makapal sa pananampalatayang Islam. At kapag namatay ka doon, sasabihin mo na, hindi ako iinom, bahalang mamatay ako. Nilabag mo ang Sharia. Kasi samantalang pinag-utos sa iyo ng Sharia. You know? Maliban lamang sa usapin na may kaugnayan sa tauhid, sa akida. Kahit na ikamatay mo yun, inshallah ikaw ay paraiso shahid. Pag may kinalaman sa akida, sa tauhid. Okay? Pag nakasalalay na ang tinatawag na shirk, gawin mo yun, gumawa ka ng tinatawag na shirk, magtambal ka sa Allah sa harapan ko, kahit na ikamatay mo yun. Malinaw? Ikaw ay magiging shahid, inshallah subhanahu wa ta'ala. You know, kasi yan ay ibang usapan pag may kinalaman sa akida, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun yung mga sinasabi ni dito mga kapatid. Kaya, nakasanayan na nilang gawin ng mga ito. Kaya naman, okay. Kasi bakit? Nakasanayan na kasi ng tao, naging trends na At ang mga paggawa nito ay laganap na sa mga tao sa lipunan hanggang sa walang sino man ang tumutuligsa sa kanila sa salita o maging sa panloob sa kanilang mga puso. Para bagang kahit puso hindi na tumitibok, hindi na ng guilty, ng guiltiness.
May mga tao na hindi sila kumikibo kasi wala silang kakayahan magsalita at walang silang kakayahan gumawa ng hakbang. Pero sa kanilang mga puso, kinamumuhian nila yung bagay na yun. Wadhalika ataful iman sallallahu. At yan ay bagay na nagpapahiwatig sa mahina yung kanilang pananampalataya. Pero at least, nagkaroon ng guilty. Pero kung kahit guiltiness sa puso mo, hindi tumibok, kapatid, napatay na yan. You know? Na kinakailangan mo nang buhayin muli yan. You know? Magsahada ka uli. At ikaw ay mag-aral upang sa ganun matuto ka. Kaya hindi naramdaman ng mga tao na sila ay pinagbabawalan kapag ginagawa nila ang mga ito. So ito yung mga rason kung bakit nila pinahihintulutan sa kabila ng ipinagbabawal ng Sharia. Dahil bakit? Gusto nila na i-adapt yun sa sarili nila at i-adapt ng mga tao para maging okay. Subalit ang Sharia ay malinaw na hindi pwedeng baliin ng sinuman. Malinaw, kahit pa magsasama-sama, sabi ng lahat ng mga tao, pinahintulutan lahat ng mga tao ang pag-inom ng alak sa kahit anong kalagayan. Kahit pa magsama-sama sila. Mag-declare sila na pinahintulutan na yung alak. Oops, ito yung sinabi ng Sharia. Hindi ka pwedeng sumunod sa sinabi nila, kundi sundin mo kung sino at ano ang batas ng tagapaglikha. Mga kapatid, okay yun. Kasi doon makikita yung tinatawag na himma ng isang tao sa kanyang din. Yung paghawak ng isang tao sa kanyang relihiyon. At isinalaysay ni Abu Amir o Abu Malik al-Ash'ari na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal-harir wal-khamr wal-ma'azif wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarahatin lahum yatihim lahaja fayaquluna irji' ilayna gadan fayunabbi'uhum fayubayyituhum Allah wa yad'a al-'ilm wa yamsahu akharina qirdatan wa khanazira ila yawm al-qiyamah. Mula sa aking umma ay may mga taong magpapahintulot sa pakikiapid o pangangalunya o tinatawag na zina, ishalaya. Okay? At gayon din mayroong magpapahintulot sa tinatawag na seda or silk o maging yung mga alak at mga instrumentong pangmusika. Diba? Ang ilang mga tao ay mananatili sa gilid ng isang bundok at magkakaroon sila ng mga kawan ng mga tupa. Isang mahirap na tao ang pupunta sa kanila sa gabi upang humingi sa kanila ng isang bagay na kailangan niya at sasabihin nila, bumalik ka sa amin bukas. Sa pagsapit ng gabi ay wawasakin sila ng Allah sa pamamagitan ng pagbabagsak sa kanila ng bundok, habang ang mga ibagay ginagawa niya mga unggoy at baboy. Sila ay mananatili sa ganung kalagayan hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Okay, malinaw mga kapatid. So actually, nakuha natin yung hadith nung last week, no? Ito. At explain natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. May mga ilang mga bansa, mga kapatid, ilang bansang Muslim na kasalukuyan ay naging maluwag tungkol sa zina at alak. O halimbawa, yung mga European countries, yung mga Westernian countries, Australia, Canada, o maging sa Pilipinas. Huwag na tayong lalayo pa. Diba? Lalayo masyadong lalayo. Pumato na tayo ng Alaska eh. Meron na tayo sa Pilipinas eh. You know? Andiyan na sa kapitbahay nyo nga eh. Subhanallah. Na kung saan mga kapatid, naging maluwag sila pagdating sa mga bagay na ito. Kaya okay lang yung alak, nagtitinda, kaliwat kanan yung pagtitinda ng alak. Kahit na maglampungan kayo at maglaplapan kayo dyan sa gilid, it's okay. At pag pinakialaman ninyo, makagalit pa sila kasi pinakialaman, wala kayong privacy. O manahimik ka dyan, inggit ka lang. Gusto mo? Sasabihin ka pa nila, astagfirullahaladzim. At ang mga lugar ng zina at kahalayan ay protektado ng batas. Yes, may mga ganun pa talaga kapag, alam mo yun, protektado pa sila ng authority. Pag ginalaw mo at nagsumbong ka o nagreklamo ka, ikaw pa yung mapapasama at ikaw pa yung mabibilanggo. Subhanallah mga kapatid. At ang mga patutot, ano yung mga patutot? Mga pukpuk. Oh, patutot sa okay? Sabihin mga mababang lipad, mga paru-paro, no? At ang mga patutot na ang profesyon ay zina, ay binibigyan ng mga opisyal na ID card. Sa Pilipinas, di ba? May medical pa. May medical pa. May sahod pa. Subhanallah. Di ba
ito'y laganap na nakababahala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya tungkol sa alak, ito ay bukas na ibinibenta sa kasalukuyan at ilang bansang mga Arabo na rin. At minsan, at mga Muslim, mga Islamic countries, gaya ng Indonesia, Malaysia, ano pa? Dubai, Kuwait ba meron? Bahrain. Sa Saudi lang talaga ang... Sa Oman, wala ata. Ako punta ka doon? Huwag kang magbinta. Gawa-gawa ng ano. Makarating to sa Oman. Okay. At iba pang mga Islamic countries, Egypt, Jordan, Lebanon, Syria, maraming pa mga kapatid. Subhanallah, na mga Arab at Islamic country, lantaran ang pagbebenta nila ng alak at naging legal pa ang pagbebenta ng alak sa pamilihan. Diba? So alhamdulillah, naway pangalagaan ng Allah yung lugar na ito, panatilihin mga kapatid, at manatili. Wallahi, we cannot imagine kung ang Saudi Arabia ay susunod sa mga yapak nila na kagaya ng pagbebenta ng mga alak pang kalahatan at pang publiko. Hindi ba ito yung club namin sa? Ha? Agenda? Pero wala namang alak. Walang alak po. May mga club siya, pero ano siya, yung mga... pero hindi yung tanataw na occasional po siya. Parang okay lang yun. Pero may mga specific na club sa mga restaurant ng mga Pilipino, gaya ng mga, halimbawa dyan sa may Sarawat, o iba pa mga sa taas banda yung mga tawag dyan, actually videokihan lang naman yun. Videokihan siya, pero wala namang nagdancer doon talaga. Sa Balad. Sa Balad meron din mga ganyan, pero yung mga Boracay sa taas yung may banda. So pumunta ka. Sabi lang. So ngayon mga kapatid, okay? So bawal yan mga kapatid sa pananampalataya. Pertinence sa buti na bangit na kapatid, pertinence sa tinatawag ng alak. Alam natin sa Sharia na ang alak ay ipinagbabawal sa lahat ng involved ng alak ay bawal at 40 days na hindi tatanggapin ng kanyang sala ang sinumang tumatangkilik nito. Malinaw? So yung mga kapatid, 40 days, hindi ka magdara sa, ay ganun pala ustas, hindi nga ako magsasala. ng 40 days. Ustad, may tanong pala ako dyan. Kunwari, nakainom ka ng alak, tapos ibig talaga, hindi ka talaga magsasala, pero gusto ko magsala kasi at least hindi na nga maisulat yung sala. Hindi sinasabi ng Sharia na porque 40 days ang sala ng alak, hindi tatanggapin sa'yo, hindi ka na magsasala. Malinaw? Kasi kapag ginawa mo yun, doble na yung violation mo o pagkakasala mo sa Sharia. 40 days pa. Magsala ka. Para walang 40 days, tapos yun yung babayad mo yung sinala mo kahit may ano. Magsala ka pa rin kahit hindi pa rin tanggapin ng 40 days ang iyong sala. Pero inutusan ka magsala. Ano mga kapatid? Yung pagkain na hinahalo ng whiskey, mostly sa restaurant. Now, it's another tinatawag na good issue po yan. Actually, nagkaroon po ng explanation, detailed explanation ng mga scholar sa bagay na yan. Kapag ang isang pagkain ay hinaluan ng alak at yung hinalong alak na ito ay natili pa yung spirit ng alak, bawal. Magiging tinatawag na bawal. Maliban lang mo yun. Ha? Maliban lang mo yun alam na. Hindi mo alam. Yes, wala mo problema. Hindi mo alam talaga. Wala ka na mapananagutan. Hindi aware ka Muslim sa bagay na yun. Mostly sa mga 5-star. Yes, sa mga ano po yan, sa mga 5-star at mga iba pa. So, kaya sabi ng mga scholar, kapag hinaluan ito, actually, ito na sasabi natin, yan ay different opinions sa mga scholar. Pero pinaliwan ng Mr. Quthaymin rahimahullah yung bagay na ito in details. Kaya sabi niya, kapag ang alak na hinalo doon or whiskey na hinalo doon sa mga kainan, mga sabihin natin mga niluto nila, kapag namatay na yung spirit ng alak, walang problema. Pero kapag nandun pa rin yung spirit ng alak, manatiling bawal yon. May mga ibang opinion naman na talagang pinanindigan nila at pinanghawakan na mutlakan hindi pwede. Okay? Hindi tinatawag na pwede at hindi po haram kainin. Kasi nga nahaluan ng bagay na pinagbabawal. At yun ang pinaka-safe opinion mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? Pero kung ikaw ay nagtrabaho sa isang restaurant na ganito at sinasabi ng manager mo na kinakailangan lagyan mo ng whiskey sapagkat ito talaga yung dito, din doon ka po, maaari kang mag-stick doon sa isang opinion. So long na hindi nanatili ang spirit ng alak. You know? Pero kung kaya mo namang iwasan, mas mainam. Mas mainam. At yun ang pinaka-safe
na opinion, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ustaz, meron pa po. Alak na naman. Oh. Sa alak din na, meron pong isang imam, tapos na, ano siya, gusto niya magsala, pero lasing siya, pero nag-imam siya. Pero alam ng tao, uminom siya. Ano po, Ustaz, sasali ba ako sa Anong babasahin ng isang lasing na nagsasala? Pero meron talaga, Ustaz, ayaw siya, pero magsala, imam siya. Tatang sura, hasta po lang meron doon, nakainom sa likod, nakainom yung yung imam. Paano mo nasabi? Baka naman, conclusion mo lang na baka naman, umiinom siya, pero pumunta siya doon, hindi siya lasing, pero umiinom siya. So, di ba, 40 days hindi tayo magsala. So, ano po yung o talagang sinubaybayan mo, Okay. Ano tayo, ibig sabihin ng Ustad, ano yung ibig sabihin ng Ustad? Sasama ako sa pagsala. Wag ka sumama, kasi hindi tanggap yung sala niya. Pero may nagsabi sa akin na, pero alam, sabi niya, pumunta ka pa rin daw sa jama kasi hindi naman yung titingnan ang pagsasabi mo, ang nagsasala ka sa alay, hindi naman yung imam eh. Tama ba yun? Ang imam, kaya nga tinatawag na imam para pamarisan. At kapag once na invalid na sila ng imam, invalid na rin yung sala ng makmum. Mali yung sabi mo. So mantakin mo ka pa ang isang imam nag-wudu, na walang wudu, nagsala ng walang wudu. Do you think natanggap yung sala mga nasa likod? Na alam ko, batid mo na walang wudu yung tinatawag na sala ng imam? Kasi siya yung tinatawag na sabi natin sinusundan. Kaya at malaki ang responsibilidad ng isang imam. Kaya pag nagkamay ang isang imam sa pagdarasal, apektado yung mga sabihin natin, yung kanyang mga makmum. So, ibig sabihin, ba yung Ustad na nagsabi? Mali. O sino ba yun? Mali. Ay, ano sabihin? Huwag mo na sabihin. Sabi niya, magsala ka ba din na Ibrahim, kahit yung imam nakadrag, pero nakano, kasi hindi naman nagsala sa may karat sa alas siya. Ganito kasi yan. Baka nang tinutukoy niya kung nag-drug siya, pero nung time nagdarasal siya, hindi siya nakadrugs. I mean, nasa mabuting kaisipan siya. Pero pag ganyan mga bagay, which is intact yung kanyang pagdarasal, pwede okay, yung kanyang mind ay nasa matinong katanataw na pag-iisip, nasunod yung mga kondisyon ng tanataw na pagdarasal, na-meet yung mga kondisyon ng sala, wala namang problema sumama doon. Kahit pag gumagawa siya, paglabas nung gumagawa siya ng drugs o anong mga katulad nito. Kasi kasalanan niya sa sarili niya. You know? So siguro yun yung tinutukoy niya. Yun ang po kasi, hindi naman yung sabi niya kasi na, alam mo, Allahu Akbar, ganun sasala. Yung imam na, sabi niya, yung imam, adik yan, huwag ka magsara dyan kasi yung gawain niya. Pero hindi siya nakalulok, hindi siya high doon habang nag-imam siya. Kaya nga. Sinisiraan lang siya, kaya yung mga alam mo naman pala sinisiraan, no? Kaya nga, ang tanong ko ng Ustad, kung pwede ba sumama doon kahit gano'n ng taong ginawa? Pwede hanggat wala kang makitang proof na matibay. Kaya sa atin, bawal ang chismis. Ang isang bagay manatiling inosente hanggat walang matibay na pruweba. So yun yung mga kapatid. Ang sabi ng Kasulang Quran, idha ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kapag dumating sa inyo yung mga bagay na balita, na yung nagdadala ng balita ay fasik. Ano ba siya ng fasik? Kriminal, sinungaling, o chismusa. Marites. Okay, marites. Certified marites rather. So kinakailangan, pag ano lalaki, marites. So kinakailangan i-confirm bago maniwala. Problema nga sa atin, uto-uto. Ang daming naniwala agad. Hindi talaga sila magsala hotel din. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. Iya. So yun mga kapatid sa ang mga tao sa aking umma, sabi niya, la yashrabanna nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihim al arda wa yaj'ala minhum al qirdata wal khanazir. Sallallahu ang mga tao sa aking umma ay iinom ng alak. Natatawagin ito sa ibang pangalan. Alam mo yun, may mga tao na ganyan. Hindi naman alak yan, ito yung pangalan niya. Red wine, ano lang siya? Sadiki. Sadiki, Okay? Hindi naman siya alak, malt beer. Yan nga, red wine. Okay. O ano mang katulad nito, di ba? Iinom sila ng alak, pero para lang i-justify yung kanilang ginagawa na labag sa batas sa Sharia, papangalanan nila ng ibang pangalan. Sasabihin mo yan, hindi nakakalasing. Para mga birthday ba? O hindi naman nagbe-birthday. Kasi ang birthday, yung mismo sa oras ng kanyang pangapanakan. Pero nagsiselebrate after 2 days. Yung pa rin ang layunin. Ang iba, lalo na yung kung sasapan yung iba. Kaya sa mga party, Kagaya na rin namin.
Mga born Muslim na. Silbid ng birthday, nagpapasalamat na. O nagpapasalamat. Nagbigay yung buhay na. Kanduli yaki na, kanduli. Okay? Sa mga, yung... At gayon din, umamaya na. At ang mga instrumentong pangmusika ay tutugtugin para sa kanila. Ito na, makikita mo natin ngayon mga kapatid sa mga gumagapang na. Bagkus ay they are successfully na penetrated na mismo yung lugar na ito. Makikita natin, di ba? But alhamdulillah, dito sa kahit pa paano sa Makkah, within the Makkah o kaya sa tinatawag na Madina, ay still, alhamdulillah na sana still ma-preserve inshallah subhanahu wa ta'ala. Biro mo, natutugtugin sa kanila, kakantahin sa kanila, o para sa kanilang pangmusika, sasanhiin ng Allah subhanahu wa ta'ala na lamunin sila ng lupa. At gagawin sila mga unggoy at baboy. Hindi na sila makilala. Kaya pagdating ng may mga umma na mangyayari ang makabal sa panampalatayang Islam, subhanallah, we don't know kung sino at kung kailan. Pero since ito yung sinabi ni Prophet Sallam, tiyak na ito ay mangyayari. Subhanallah, makikita natin biglang nangawala, naging baboy na pala at naging unggoy. Marami sa tayo, Puskas. Siguro yun. Marami sa Tagperola. Auzubillah. Baka pwede pa kayo. Kaya mali talaga si Charles Darwin na ang tao ay nagmula sa unggoy. Pero maaring ang tao ay panggagalingan ng unggoy. Make sense. Maaring ang tao ay maging unggoy at maging baboy. Subhanallah. At isa sa pinakamabigat na kasalanan ngayon ay isang bagay na dinaranas ng maraming tao mga kapatid. Pakikinig sa mga kanta at musika. Tandaan po natin nowadays, itinuturing ng mga scholar ang pakikinig ng musika na audio pornography. Audio pornography. Kaya merong visual pornography, yun yung mga panonood ng mga porn, iyadan billah. Then, yung pakikinig ng mga musika, ito itunuturing nila nowadays na audio pornography. Kasi bakit? Tingnan mo ang laman ng, ano bang context ng kanta? Puro pag-iibigan, kalaswaan. Kapag ikaw ay na-heartbroken, makikinig ka ng music, magmumukha doon, iyak-iyak ka doon. La hawla wala quwwata illa billah. Yes? Karaoke. Ha? Karaoke po. O yan. Yan, mga karaoke. Kasama na po yan. Videoke, karaoke, o kaya pakikinig ng mga, kanino yun, o kaya mga Shakira, kanino ba yun? Sino ba yung mga yan? Jennifer Lopez, o yung mga tinatawag na A1, ano ba yun? Backstreet Boys. Tapos, ano sila, alam yung mga kabataan ngayon, pag nabigo sila sa pag-ibig, yun ang kanilang kanlungan, at sabihin natin yun ang kanilang, doon sila umaano ba? Umihingi ng hugot. Pero okay lang sir, di maliit lang kayo na haram. Kunting haram lang daw. Kuntingin ko yun. Yes po. Pang-party lang po ang karaoke. Oh. Pwede? Anong pwede? Huwag kang gumawa ng sarili mong fatwa. Please. Ay mga kapatid. Ang haram ay haram. Huwag nating baliktarin at huwag nating tinatawag na lituhin yung mga tao. At yung ating mga sarili. You know? At kung tayo manlilang. Ha? Ito mamay, basahin natin ng ayam. Masyadong excited. So ibig sabihin mga kapatid, yung musika, actually yung musika, sabihin natin ano kasi na misinterpret kasi yung word na musika eh. Pag sinabing awit, I mean, if we talk about that in details, pag nasabi natin tinatawag na awit, pwede naman tayong umawit. Solong na walang musical instruments. Nagiging bawal lamang ito kapag mayroong halong musical instruments. Ninaw? Halimbawa sabihin ko, bahay, kubo, kahit munti. Di ba? Bawal ba yun? Ang halaman doon ay sari-sari. Una-una. Gusto mo? Nakasan natin. Okay, ibig sabihin, yun ay walang problema. Kasi hanggat yung teksto o yung lyrics na ginagawa mo at binabanggit mo ay hindi malaswa, hindi immoral, hindi labag sa Sharia. So pwede pala kumanta. So wala lang. Pwede kang tinatawag na bagkus yung Quran, kinakanta natin yun. Which is in according sa tinatawag na pamaraan ng kiraa o tilawa. You know? Yun. Pero kapag hinaluan na ng music, haram. Kahit pa maganda yung lyrics, kahit pa patungkol sa Allah yung lyrics,
Malinaw, tulad ng mga Sufi. Gumagawa sila ng mga, kumbaga yung mga nasheed. At sinasabi ng Islamic nasheed. There is no Islamic nasheed. Tandaan po natin yan. No? Wala po yan. Wala po ang tanasawa, walang Islamic nasheed makapal sa panampalatayang Islam. Ang nasheed ay, although ang nasheed ito ay mubah, ako rin sa ilan sa mga scholar, mubah, sabihin ay pwede, so hanggat hindi mo maisasantabi ang pakikinig ng Quran. May iba kasi na nauhumaling na sa nasheed na yan at naisasantabi nila yung pakikinig sa Quran. Samantalang mas mahalagang pakinggan ng Quran kaysa sa mga bagay na ito. Kasi parang tula kasi yun parang rhythm. Para siyang sabi natin tula. Ang tula walang instrument, pero yung bunga ginagamit ng instrument. Pwede ba? Yeah, ang antara to strings, yung may strings. Katulad ng ginawa na Ahmad Hanbir, di ba meron silang Huwag mo nang banggitin dito yung mga iwasan natin. Rahimahullah wa ghafarallahu dhanba. Yung mga kapatid. So kapag kahit halimbawa kapag may mga sabi natin may mga dhikr pa yan, pagbanggit sa pero may musical instruments na mayroong with strings, ito ay bawal. Pero yung a cappella, which is yung bibig yung gumagalaw, sa ilan sa mga contemporaries, walang problema dito. Tulad ng alimbaw ni Zayn yung yung dating convert na nag-Muslim, yung Zayn Bikha. Yung ginagamit nila is vocal o verbal, kumbaga yung yung kanya a cappella. Walang musical instruments na involved. Pero pag hindi mo kabisado, akakalain mo na yun ay mayroong musical instruments. Yun ang kapal sa panampalatayang Islam. So, walang problema sa bagay na ito hanggat hindi natin naisasantabi ang pagkikinig sa Quran. So, ito isa sa mga pinakadakilang sanhi ng espiritual na mga sakit sa puso at nakakambala sa mga tao mula sa pag-alaala sa Allah. Walang duda. Kapag nakikinig ka ng music, kapatid, wallahi walang kabutihan sa puso na papasok sa iyo. Bagos lalong magiging broken-hearted ka. Lalong magiging sawi ka, lalong maging malungkot ka, lalong magiging frustrated ka. At yan ang katotohanan. Pero ikumpara mo lang sa marunong sa mahilig makinig ng music, ikumpara mo yung pakikinig sa music at pakikinig sa Quran. Kung saan yung tataas yung iman mo at kung saan bababa yung iman mo. Walang duda. Nasa mismong patunay sa tinatawag na banal na Quran kung gaano, kung epekto, kung ano yung tinatawag na Quran. Music, Ustad, sa music na marunong nag-class sa Di ba pag mga bigot, tinan mo yung mga, look at the celebrity. Di ba? Kapag nalungkot sila at naiwanan sila ng kanilang buti na lang si Kathleen ay medyo si Kathleen ba yun? Medyo nakamubo na daw. Okay mga kapatid, no? So, yung pakikinig ng mga music na ito ay hinaharangan ka sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inaarangan ka. Pinipigilan ka sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinipigilan ka sa pagdarasal. Pinipigilan ka sa pakikinig at pakikinabang mula sa banal na Quran. Totoo hindi? Walang doon sa mga mahilig sa mga music lover. Wallahi mga kapatid, kahit patanong natin mga sarili natin, pag music lover ka, wallahi wala ka ng time para makinig ng Quran. Wala kang time mag-dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi ka naman pwede makikinig ng music. Sabi mo, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ako nakikinig ka ng music. Subukan mo. I will challenge everyone. Subukan mo before ka makikinig ng music, sabi mong bismillah. Hindi. Kaya mo yun? Makikinig ko ng music ngayon. Bismillah. Astaghfirullahul azim. Wallahi, kahit sinong Muslim, matinong Muslim, hindi niya gagawin yun. Diba? Tapos pagkatapos makikinig ng Quran, alhamdulillah. Ganun siya Pwede pang astaghfirullah. Matapos mong gumawa ng paglabag. Pero sabi mo, alhamdulillah, dahil nakikinig ka ng music, a'udzubillah. Kaya ito isang paalala sa sarili, ganyan sa atin lahat makapal sa panampalatayang Islam. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa suratul Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. At mayroon sa mga tao na bumibili ng walang kabuluhan ng mga pananalita. Ito yung lahu sa Arabic term. O kumbaga yung tinatawag na lahu, ito yung mga amusements. Okay? Kasama na rito yan lahat ng mga walang kabuluhang pananalita, yung poem, yung poetry, musika o anumang katulad nito.
mga rap o anumang katulad nito mga kapatid, na ito ay ang anumang naglilihis mula sa pagsunod sa Allah at tumaharang sa kanyang pagmamahal upang iligaw nila ang mga tao mula sa daan ng gabay patungo sa lihis na landas at pinagtatawanan ang mga talata ng Allah. Ang para sa kanila ay parusa na magpapababa at magpapahamak sa kanila. Alam mo ba yung aya na ito? Binaba ang aya na ito, merong isang kwento. Kasi sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, of course, abalang-abala yung mga mushrikun na gumawa ng mga bagay para i-divert ang atensyon ng tao sa pakikinig sa salita ni Propeta Muhammad at saka sa mga atalata ng banal na Quran. Kaya naman, merong isang chieftain ng isang tribo na para lang ma-divert yung atensyon ng mga tao at huwag makinig sa mga mensahe ni Propeta Muhammad SAW, nag-arkila siya ng mga kababaihan, mga awit. Nag-arkila siya, nag-green siya ng mga babae, mga awit, at ng mga poetry, mga gandang mag-compose ng poem, ng tula, mga manunula, mga makata, at saka mga awit. Kaya dahil dito yung mga ibang mga tao, sa halip na makinig kay Propeta Muhammad, mas lalong nakinig doon sa mga musik, mga awit na kababaihan, at mga manunula o kaya mga makata. Kaya binaba ang aya na ito. May mga tao na bumibili ng walang kabuluhan na mga pananalita. Subhanallah mga kapatid. Na kung saan sabi ng Allah pagkat sa huling aya, at para sa kanila ay parusa na magpapababa at magpapahamak sa kanila. So walang duda, katotohanan na yung bagay na ito ay isang karumaldumal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang mga scholar ay nagbigay ng kahulugan sa salitang idle talks sa English term, yung lahul hadith ay idle talks, no? Lahu, kasi merong word na, kasi ang lahu mga kapatid sa pananampalatayang, it's a general term, lahu, al-hadith. Al-hadith, ito yung mga pananalita. Hadith. Ang lahu, ito yung walang kabuluhan. Kumbaga isang laro. Okay? Isang tinatawag na laro, isang amusements, kumbaga. Al-hadith means pananalita. Mga walang kabuluhang pananalita. So, in-interpret ito ng ilan sa mga scholars bilang tumutukoy sa pag-awit at mga instrumentong pangmusika, especially sa mga mufassirun. Sabi nila, ito ay tumutukoy sa pang-aawit, sa pag-awit, yung kanta, at mga instrumentong pangmusika. Kaya naman, kapag walang musical instruments, malinaw, maaari pumasok dito kapag yung tao ay nahuhumaling dito. Puro na lang bahay kubo, hindi ko Allahu ahad, liron-liron sinta na lang every single day. Wala yung suratul ikhlas o suratul falak. Subhanallah. Kaya sa pakikinig na sa instrumentong pangmusika, binanggit din ng Propeta Muhammad SAW ang zina at pang-inom ng alak. Kaya makikita natin sa hadith mga kapatid, no? Na kung saan kahanay na musical instrument ang zina at alak. So nangahulugan dito na bawal yun. Karumal-dumal yun. Kasi pag hinanay ka halimbawa hinanay ka doon sa mga kriminal, o kriminal ka na rin. Kasi nakahanay ka doon. So ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung bagay na ito. Kaya inihanay yung alak at saka yung zina, ay inihanay ang musical instruments, yung maazif na ito sa alin? Sa alcohol, sa pagsuot ng silk na ipinagbabawal sa mga kalalakihan, at gayon din ang pangalunya. So ibig sabihin, lahat ng ito ay pare-parehong ipinagbawal. Okay. Kaya nga sa paiginig sa instrumentong pangmusika, binanggit din ng Propeta lamang zina. No, sinabi niya, no, layakunan na min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Mula sa aking umma ay may mga tao magpapahintulot sa pagkikapid o pangalunya tulad ng zina, seda, alak at mga instrumentong pangmusika. Yung ma'azif ay tumutukoy sa musical instruments. Kaya nga ang kasikatan ng musika ay naging napakalaganap ngayon sa panahon mga kapatid, na ang mga satellite channel ay nai-set up na upang i-broadcast ang lahat ng ibang uri ng mga kanta. Di ba, nakikita natin yan, no? Nagsisilipara sa mga social media yung kanta. Tingnan mo yung TikTok, subhanallah. Mga kabataan, bukod pa sa pagkanta,
kumikinding-kinding at nawiwindang yung mga katawan ng mga nandoon. Subhanallah. Yung mga kaluluwa na anos magsilabasan ng mga kaluluwa ng mga taong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Di ba? So walang duda dahil sa satellite. Dahil sa satellite, at ito ay na-broadcast na sa pangkalahatan. Mayroon ding mga istasyon ng radyo na nakatuon sa musika. Yung mga wish ko lang. Wish ko lang ba ang tawag doon? Oh, ano? 90.7 Wish FM. Oh. Alam mo yung ano alam mo yung station. 90.4 ba yun? 97.1. Subhanallah. Hindi man iba yung bumburadyo? Balita pa. Okay? So nakatuon sa musika at pag-awit 24 hours sa isang araw at hindi sila tumitigil para sa balita o maging sa tinatawag na Quran. Even here in Saudi Arabia, merong specific na station na puro pang music. Buksan mo yung FM ng cellphone mo. Nawala ako nun. Paano yun? Talaga yung gitar talaga Yung iba, rock and roll. Uy, di na pala Ustad eh. Saan pa mismong museo? Ang dami itong alam, no? Uy, siyempre talaga. Saudi, Kaya hindi tayo magtataka na walang araw matutumbat to. Ang daming alam. Oh. Ang daming alam eh. Garanya, ang dami pa. Ano pa sila? Okay. So ito isa sa mga palatandaan ng oras at isang indikasyon ng katotohanan na kung ano ang inihula ng Propeta Muhammad SAW. Kaya dapat mag-ingat ang Muslim dito mga kapatid. Kaya sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalb kama yumbitul ma'azra. Ang musika ay nagpapasibol ng pagkukunwari sa puso gaya ng tubig nagpapatubo ng mga halaman. Ulitin po natin ha. Ang musika, pakikinig ng musika o anumang katulad nito ay nagpapasibol, nagtatanim kumbaga, no, ng pagkukunwari sa loob ng puso ng isang tao gaya ng isang tubig na nagpapatubo ng halaman. Diba? Kapag may tubig ang halaman, pag mayroon tubig, tumutubo yung halaman. Ulit, last. Ang musika, Sabihin sa asawa ko. ang musika ay nagpapasibol ng pagkukunwari sa puso ng isang tao na gaya ng tubig na nagpapatubo ng isang halaman. Kaya kapag ikaw ay nakikinig ng music, kung music lovers ka, bawat pakikinig mo ng music, yung nifaq sa puso mo ay kakalat at lalaganap, mga kapatid, yan billah. Kaya sa tuwing hindi mo maiwasan yan, subhanallah, mag-istighfar ka. Dahil yun ang pambawi. Pagbabasa ng Quran, pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, especially yung pagdarasal. Wallah, kapag hindi natin iniingatan ng ating sala, magiging pro ng isang Muslim sa mga gawain na ito. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Subukan nyo kung kapag ikaw ay naingat sa iyong pagdarasal, maiingatan mo yung pananampalataya mo. Pero pag hindi mo iningatan yung sala mo, magiging prone ka at magiging hayag ka sa mga iba't ibang fitna. Iyadan billah. Ngayon mga kapatid, so walang tanong tungkol dito bago tayo lilisan papunta sa susunod. Yes, go ahead. Ustad, gusto ko lang po patunayan sa inyo kasi karamihan sa mga babae talaga ng mga Muslim mo, isa na yung yung mga sawa ko. Huwag mo nang banggitin. Yung lulong po sa Babsi ba sa kanyang yung sa Babsi sa IML. Anong Babsi? Babsi yung online na Babsi sa ML. Yung ano, Ustad, yung ML. O yung email, parang nun yun. Yung Babsi na nag-uusap. Pero yun ang uusap sa Saudi. Lalaki sa babae. O tapos? Yun po, nalulong po sila. Tapos ginagawa po nila. Ayun natin nila. Ano po ba yun? Haram po ba talaga yun? Walang duda mga kapatid. Tulad na sinabi natin, magkabila sa lahul hadith. Ano mang nagpipigil sa isang tao sa pag-alaala sa Allah, pagdarasal, pagbabasa ng Quran, itinuturing ng lahul hadith na ipinagbabawal ng Quran. Kaya hindi lang Ustad, hindi ba sa papunta sa dina kasi nakakausap niya ang lalaki, hindi niya maharap eh. Tandaan po natin, mayroong tinatawag sa Sharia, mayroong indirect zina at mayroong direct zina. Ang indirect na zina, ito mga indirect na pangangalunya sa pamamagitan ng tainga, pakikinig ng mga malalaswa, pakikinig ng tinatawag na musika o anumang katulad nito. Yun ang tinatawag na zina sa pandinig o zina sa tainga. At mayroong zina, nagsisina din yung ating mata.
Kapag nanood ka ng mga pornography na mga malalaswa, nakaka-spaghetti pataas, pagitan ng pagitna, zinumo pa talaga, tapos in-screenshot mo pa talaga, sinipo pa talaga, yadan billah. So, ang iyong mata ay nag-commit ng zina. Diba? At ang bibig mo ay nag-commit ng zina, ito ay ang pagsasalita ng mga malalaswa. Pagmumura o anumang katulad nito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ito ay, ang bibig ay nakakomit ng zina. At napapatunayan ito sa pamagitan ng bahagi ng katawan na nasa pagitan ng dalawang hita. So yadan billah. Na kung kaya mga kapatid, ito ay bagay na kung saan ay warning sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito kaya nga nowadays yung mga fitna na nasa napapaligid sa atin, kaliwat kanan, harapan at likuran. Taas at sa ilalim. Kahit saang direksyon nandyan yung fitna. Subhanallah mga kapatid sa panampalatayang Islam. Nowadays, no? Ang fitna ay lumalapit sa iyo. Ang fitna ay lumalapit na sa iyo. Dala-dala mo nga, nasa bulsa mo nga eh. Bubuksan mo lang. Pagising, kasi ang hanapin mo, yung katabi mo, hindi cellphone. Hindi. Kahit na, alam mo, yun yung gigising ka, dapat maggano ka eh. Alhamdulillah, ba'da ma'amata na wa ilahin nusyur. Hindi ko lang, cellphone muna. Kung sino yung mga notification, kung sino yung tinatawag na ano. Ayun ang karamihan. Di ba? Kung yung irog mo ay nag-text ba o hindi. Di ba? Subhanallah. Mas okay pa yung dati, sulat na lang, wala ng cellphone mo. Walang duda mga kapatid. Kaya nga, mag-ingat tayo sa mga bagay na ito.